Actually, yung maturity stage, hindi naman sa edad yan. Usually, it's depende kung how yung level of responsibility na hinahandle mo. For example, rich kid ka, pinanganak ka na mayaman, so everything, lahat ng needs mo, ibibigay sa'yo ng parents mo. So yung responsibility mo, hindi ganun kabigat. For example, yung bata, naglalakad, di ba yung parents, pag nadapa yung anak, instead na patayuin, yayakapin yung anak, anak, huwag kang mag-alala. Ang may kasalanan, yung floor. Yung floor daw may kasalanan. Pag hindi pa rin tumigil, pag may dumaan, let's say yung yaya dumaan, papaluin yung yaya. Papaluin natin si yaya. Diba? Siya yung may kasalanan. So, ibig sabihin, yung mindset ng mga bata ngayon, na kapag meron silang pagkakamali, hindi sila may kasalanan, kundi ang may kasalanan, yung outside. So, playing victim sila. Ngayon, yung pag lumaki na sila, yung level of responsibility hindi ganun kabigat. Pero kung at your age, kagaya ng sa'yo, meron kang dalawang anak, meron kang asawa, tapos different yung situation mo, yung relationship mo sa kanya, it's the different responsibility na nakababa sa likod mo kung i-compare mo siya sa pangkaraniwang pamilya na everyday magkasama. So, mas mabigat yun sa'yo. Actually, mas masakit yun sa'yo. Doon sa pinag-uusapan natin kanina, yung when it comes to maturity, wag masyadong intindihin yon. Talagang life will humble you talaga. Marami kang pagkakamali sa buhay mo. Kunyari, for example, sabi mo nga, playful ka pa dati, mayabang ka siguro dati, or may mga bisyo ka pa. Pero kapag tinuruan ka ng buhay, lahat, titiklop lahat, babalik ka kung saan ka talagang mas pipiliin mong manahimik ka na lang, i-improve mo yung sarili mo, at pagyamanin mo kung ano yung meron ka. Actually, hindi ikaw yung pinaka-miserable ang buhay na tao na nakausap ko simula kahapon hanggang ngayon. Mas maganda pa rin yung sitwasyon mo ngayon. Kaya siguro, kung ano yung meron ka ngayon, learn to be grateful. Life is not really a competition kasi may kanya-kanya tayong blessing na tinatanggap mula sa Diyos. So kung yung asawa mo, yung ex-wife mo ay successful sa career, kasi siguro yun yung blessing na hiniling niya sa Diyos. And then ikaw naman, meron ka namang mga blessing na tinanggap ngayon at papunta ka pa rin doon. When you looking back, doon sa nagsimula ka, malayo na narating mo. And then today, hindi ka magi-start sa scratch. You will start from your experience. Kaya talagang very lucky ka talaga today ngayon. Sa God's will na nagkaroon ako ng pagkakataon na maupo sa harap mo. It's not an accident. Maybe it's a God's plan. It's a God's direction na makausap kita. And then marinig ko yung side mo. And then makilala mo ako. Siguro may purpose bakit tayo nagtagpo. Di ba? Naniniwala ka ba doon? Isa sa mga dahilan kung bakit nagtatanong ako ng personal, aside from your skills, kasi gusto kong tingnan kung saan ba yung hugot mo. Okay? Kasi yung skills, matututunan mo yun eh. Every day, matututunan mo. But your character, hindi ko na kayang ituro sa iyo yung character mo. Because character is came from your belief system. Paano ka lumaki, paano yung experiences mo bawat araw. So yun yung magiging environment mo, yun yung magiging paniniwala mo. Kaya doon ko hinuhugot yung mga tanong ko. I never ask any questions. Paano ka makakatulong sa amin? Paano ka naging successful na appraiser? Pero nagkwento ka. At the same time, tinanong ko, how's your relationship to your wife? How's your relationship to your daughters? So, kinikwento mo naman. So, ibig sabihin, habang nagkikwento ka, nakikita ko kung gaano kalalim yung isang tao na kausap ko. Hindi dahil sa tinatanong ko, kundi dahil paano mo siya dinideliver sa akin. Parang iniisip ko kasi trabaho lang to. Katulad mo lang din ako, nangarap ako, bakit ganito? Dati nun kasi insecure ako sa paligid ko eh. Sabi ko, bakit sila? Yung mga kaklase ko, successful na, businessman na, maganda na yung pamilya, may bahay, lupa, kotse na. Pero naisip ko, ito ba yung blessing na hiniling ko sa Diyos? Baka hindi ito yung blessing na para sa akin. At saka yung blessing na yun, parang hindi naman yun makaka-apekto sa blessing ko, di ba? So, nagsimula akong pumalakpak sa kanila, hanggang sa tinatrabaho ko naman yung pangarap ko. I'm really contented kung ano meron ako ngayon. Kasi life really helped me at tinuruan niya ako. Kasi during pandemic, lahat ng ipon, lahat ng meron ako noon nawala lahat. Even my father, nawala din. It's 3 years ago na dahil sa pandemic. Okay, naubos lahat ang meron ako. Nabaon sa utang, so lahat.
Ngayon, ang na-realize ko lang is, paano ko ba matutulungan yung mga tao? Na baka itong tao na to, kasi parang inisip ko ano ba yung purpose ko talaga? Maging manager lang ba ng JK Capital? What if magbigay ako ng value sa kanila? Magbigay ako ng pag-asa sa kanila? So baka sakaling pwede yun. So nag-start ako mag-talk. Every time na may nakakausap ako, i-hire ko man siya o hindi, I always give value. Kasi iniisip ko, baka itong tao na to suicidal pala. Baka itong tao na to depressed pala. So parang kung maririnig niya yung magandang salita mula sa akin, baka merong pagkakataong kahit kahibla ng sinulid, matulungan ko siya, maisalba ko yung buhay niya. I always think like that. Kasi life is so short. Mas masarap maging masaya kaysa malungkot. Kaya minsan, iniiwasan ko magsalita ng pangit. Kasi baka yung tao na sasabihan ko, kuko na lang pala nakakapit. Tapos sinabihan ko pa ng masama. So ako pa yung nag-trigger kung bakit siya nawala, nagpakamatay, nag-depress. Ganun lang.